went off and plotted how they might entrap Jesus in speech. They sent their disciples to him with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are a truthful man, and that you teach the way of God in accordance with the truth. And you are not concerned with anyone's opinion, for you do not regard a person's status. Tell us then, what is your opinion? Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?" Knowing their malice, Jesus said, "Why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin that pays the census tax." And they handed him the Roman coin. He said to them, "Whose image is this, and whose inscription?" They replied, "Caesar's." At that he said to them, "Then repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Ngayong papalapit na ang barangay election, merong nausong post sa FB na tanong. Ganito: kung matapang ka, sinong kapitan mo? Indeed, kailangan mo ng tapang para masagot yan. Lalong-lalo na kung sa inyong baryo, one-on-one ang laban. At tulad na lang dyan sa may bandang Marilao, Santa Rosa Dos, kung saan ang naglalaban ay dalawa lang, si Melvin Guillermo at si Ed Tolentino. Mahirap lumantad kung sino ang susuportahan mo sa dalawang yan. Sapagkat most likely, lalong-lalo na sa isang baryo lang, kakilala mo yung dalawa at kakilala ka nung dalawa. Diba? Ang hirap niya. No wonder, nung tinanong ko ang isang botante dyan, sabi ko, sinong maboto mo sa dalawa? Mabilis na sumagot. Kaya lang ang sagot, between Melvin Guillermo at Ed Tolentino, sabi niya, "Father, ang iboboto ko, Melvin Tolentino." Pinagsama lang yung pangalan at apelido ng dalawang kandidato. Playing safe, talino. Sinabi ko po yan sapagkat masasabi ba natin na ganyan ang ginawa ni Kristo bilang sagot sa mga tagasunod ni Herodes at ng mga Pariseo sa ating narinig na ebanghelyo sa tanong na nararapat bang magbuwis sa Cesar o hindi? Maliwanag na gusto siyang siluin ng mga taong ito. Kasi kung sasabihin niya, kayo magbabayad, akaw, magagalit sa kanya mga Roman. Pero kung sasabihin naman niya, magbayad kayo, nakikinabang kayo sa servisyo ng mga Romans, magagalit naman sa kanya ang mga kapwa niya Hudyo na naniniwalang labag sa utos ng Diyos ito. So either way, pwedeng masilo, matrap si Kristo. Pero pansinin po ninyo ang naging sagot niya. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. O diba, pinagsama rin niya yung dalawa, Caesar and God. Was this playing safe on his part? I don't think so. Di ba't alam naman natin, darating ang pagkakataon ng kanyang kamatayan. Hindi niya yan purungan. Kahit pa, pwedeng mag-play safe siya dyan. If indeed he was playing safe, I don't think it was for himself, but for others. Kasi kung sasabihin niya na huwag kayong magbayad ng buwis, siguradong susundin siya ng mga Hudyo na umaasang pamumunuan niya ang mga ito sa pag-aaklas laban sa mga Romano. In that way, magkakagulo, dadanak ang dugo, at yun ay ayaw ni Kristo. So he was playing safe, yes, but not for himself, for people, for others. Parang ganito, ayan, yung unang mga palito ng posporo na nagsindi na, yan para sa akin ang sumisimbolo sa galit ng mga Hudyo sa mga Romano. Ngayon yung susunod na posporong nag-step back, para sa akin, at this point of the gospel reading, yan ay sumisimbolo kay Kristo. Sapagkat alam niya na bagamat hindi naman din tamang magbuwis ang mga Hudyo sa mga Romano, hindi muna niya sasabihin ito. Sapagkat mas magliliyab ang mga susunod na posporo, mas mag-aklas, magliliyab sa galit ng mga Hudyo. Sa gayon, napakalaki ng mangyayaring gulo. At iyon ang ayaw ng ating Panginoong Jesucristo. Napakalayo nito sa mga world leaders ngayon, lalong-lalo na
concerning Middle East conflict ngayon. Yung mga nakatataas, galit na galit. Ang dalawang parties, ang mga Palestinians, ang mga Jews, kung bakit silang mga nasa sa taas, hindi maging cooler heads man lang, na mag-step back, mag-iisip muna, upang hindi na mas lalong mag-aklas pa ang mga kababayan nila, upang hindi na mas lalong lumaki pa ang problema. Buti sana kung sila yung nakikipaglaban hindi naman Buti sana kung sila yung nakikipagbarilan. Buti sana kung sila yung masasaktan, kung sila yung at least mamamatayan. Hindi naman. And that reality is captured in this quote and picture. Tingnan ninyo. Ang nakalagay dyan, ako hindi ko mabasa. War is the place where young people who do not know each other and do not hate each other, kill each other on the basis of the decision made by old people who know each other, who hate each other, but do not kill each other. So nakita ninyo, sila na dapat mag-step back para sa kapakanan at kabubuti ng lahat. Sila pa itong mas lalo pang nagpapaliyab ng gulo, ng problema sa ikapapahamak ng kanilang mga kababayan. Most of them, mga wala namang kinalaman. You see, ang tunay ng pakikipaglaban ay hindi yung sugod ng sugod lang. There are times when you have to step back. Mag-isip-isip muna. Hindi yung puro emosyon na lang. Lalong-lalo na kung alam mong mas lalaki ang problema, mas maraming madadamay at mas maraming masasaktan. Sige nga, sino ba talaga ang nanalo sa gera? Meron ba? Nakakita na ba kayo ng pelikula o kaya film na yung mga nanalo sa gera, masayang-masaya, tinataas sa mga kamay nila, samantalang may mga nakahandusay na patay sa paligid nila? Yung mga patay na yan, may kanya-kanyang pamilya. Yung mga patay na yan, hindi lamang sa parte ng kalaban yan, kundi sa parte rin ng hukbo nila. Mix-mix na, mekos-mekos na. O ano, sinong nanalo dyan? Sige nga, kung ikay magiging makatao lang. In the same way na, sino bang nanalo sa pag-aaway at paghihiwalay ng mga mag-asawa? Sino bang nananalo sa pag-aaway ng mga magkakapatid dahil sa mana? Sino bang nananalo sa pag-aaway ng mga anak dahil sa pera? Sino bang nananalo sa siraan ng mga magkasosyo sa negosyo, magkasama sa trabaho, sa partido, sa siraan ng mga magkakaibigan? Sino ba? Wala. Lahat talo. Kapag lumala, lalong-lalo ng awayan, in every battle, in every fight, most especially in every war. People may vary in terms of degrees of losses, but the fact remains, everyone loses. Ang panalo, Diablo. Tuwan-tuwa ang Diablo pag nag-aaway-aaway tayo. Kasi alam niya, wala sa ating mananalo. Lahat tayo talo. Siya lang ang panalo. At kapag nananalo ang Diablo, kabahan ka na. May mga iba pang mangyayaring hindi maganda. Pinalalakas natin ang puwersa ng Diablo kapag nag-aaway-aaway tayo. Doon kumukuha ng lakas ang Diablo. Alam ng Diablo yung strategy na divide and conquer. Pag-aawa-awayin niya tayo, siya ang mananalo. Kabahan na tayo. Kaya sabi ko nga, ipagdasal natin ang conflict na ito. You see, yun ang nakikita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sabi ko, pwedeng playing safe siya sa sagot niya. Pero hindi para sa kanya, kundi para sa kapakanan ng iba. Nevertheless, kahit playing safe siya para sa iba, hindi para sa kanya, kitang-kita mo pa rin yung paninindigan niya. Kasi kung susuriin mo yung sagot niya, ganito ang parang sinasabi niya, di ibigay niyo kay Cesar yung pag-aari ni Cesar. O ayan, no? O di ba may picture niya? Di ibigay mo sa kanya. Ang problema. Pero ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos, ang pag-aari ng Diyos. O sino ba ang may imprint? Sino ba ang nilikha ayon sa larawan at imahe ng Diyos? O di ba tayo? So para bang sinasabi dito, kung gagawin nating literal yung hiningi ni Kristo, coin, Roman coin, ang ibigay nyo sa tao, sa kahit sino, parya-parya lang, pero ang ibigay nyo sa Diyos, ang buong pagkatao nyo, yun ang sinasabi ng Panginoon dito. So much so that nothing and no one should surpass God in our life. And nothing and no one should define our life except God. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi titulo ng lupa, hindi ari-arian, hindi accomplishments, hindi connection natin, maging hindi ang mga relasyong iniingatan natin.
ang dapat na maging una sa ating buhay, at ang dapat na magbigay ng halaga sa atin, kundi ang Diyos lang talaga. Otherwise, matutulad tayo sa tandang na ito. Nakita niyo, gwapong-gwapo sa sarili niya. Ang ganda naman talaga ng tikas niya, ng tayo niya. Paano naman kumpletong-kumpleto siya? Sa alaga, sa bitamina, pati sa himas at pausok ng handler niya. Kumpleto siya sa pagkain. Kung ang sasarap. Ang ganda ng kanyang tirahan. At meron pa siyang personal na tagapag-alaga. Kasi sa bawat laban niya, panalo siya. Kaya dinig na dinig niya lagi ang tuwa ng mga tao sa kanya. Wala pa siyang talo. Sa katunayan, tumaas na ang kanyang presyo. Bilyones na ang kanyang presyo. Ganun katindi ang tandang na ito. Hanggang sa isang araw, ayun, na-tornado. Talo. O nakita ninyo yung reaksyon ng mga tao. Nakatalikod na lang sa kanya. Iniwan na lang siya sa isang tabi habang siguro humihinga-hinga pa. Suddenly, nawala ang lahat sa kanya, pati ang kanyang halaga. Yan ang mangyayari sa atin kapag inuna natin ang iba at hindi ang Diyos sa buhay natin. Kapag inilagay natin ang halaga natin sa iba at hindi sa Diyos, pwedeng lahat ay mawala sa atin. Tandaan po natin na ang Diyos ay manibiguin. Gusto niya siya lang. Yung pinapalit natin sa Kanya at inuuna natin sa Kanya, pwede niyang kuhanin para ma-realize natin na siya lamang dapat ang maging Diyos sa buhay natin. At pwede ring mahalaga o pwede ring mawala ang halaga natin sa pananaw natin. Bakit ko sinabing sa pananaw lang natin? Kasi sa totoo lang, hindi naman nawawala ang ating halaga. Pero pwedeng sa pananaw natin, hindi natin ito makita. Lalong-lalo na kung ang ating halaga ay hahanapin natin sa iba. Lalong-lalo na kung ang ating halaga ay babatay natin sa tingin ng iba sa atin o maging sa tingin natin sa sarili natin at hindi sa tingin ng Diyos sa atin. Paano ba tayo tinitingnan ng Diyos? Well, katulad ni David, we are fearfully and wonderfully made. Kapag tinitingnan tayo ng Diyos, natutuwa siya. Kasi nakikita niya, tama ang pagkalikha niya. Ayos ang pagkalikha niya. Walang kulang. Kung nakikita man natin ang ating sarili bilang may kapintasan, kasama yan sa ating kagandahan. Sabi ko nga, di ba? Hindi mo pwedeng pintasan ang obra ng isang pintor. Hindi mo pwedeng sabihin, pangit yung kulay. Hindi, maija-justify yun ng pintor. Siyang gumawa niyan Maija-justify ng Diyos. Yung sinasabi mong kapintasan mo, bahagi yan ng kagandahan mo. Sana, mga kapatid, ito ang ating makita para hindi natin hanapin ang ating halaga sa iba. Isipin po ninyo alam ninyo kung magkano ang presyo ng polo ni Francis Magalona? 620,000. Na extra pa ngayon yung jersey na nahaluan ng kontrobersya, 500,000. At bakit? Kasi yan ay pag-aari ng isang sikat na tao na minsan lang nagsuot ng mga ito, pero ngayon ay patay na. Now, how much more ang iyong halaga? Ikaw na pag-aari ng Diyos, na nilikha niya, ikaw na tinubos niya, experience will tell us, ng halaga ng isang bagay ay mas napapatunayan mo sa kung magkano ang pangtubos na ibibigay mo. At ikaw na laging minamahal ng Diyos na buhay, yun ang iyong halaga. Paniwalaan mo sana para hindi mo hanapin ang iyong halaga sa iba. Kung ibabalik po natin yung tanong, kung matapang ka, sino ang iyong kapitan? Batay sa ating refleksyon, dapat ang matapang na sagot dyan ay yung mabuting tao. Yung mabuting ama, mabuting ina, mabuting kapatid, mabuting anak, mabuting kaibigan, mabuting negosyante, mabuting tao. Yung mabuting tao, kahit walang 1,000, kahit walang 2,000, yung mabuting, yun ang matapang na sagot dapat ng isang Kristiyano. At kung gagawin nating personal, yung tanong, sino ang kakapitan mo sa buhay? Sana si Kristo lang. At hindi ang kung ano o ang kahit sino. Tandaan po natin walang nag-akala nung panahon ni Kristo, kundi si Kristo lang, na mag-e-end pa ang pag-rule ng mga Romano. Wala. Napaka-makapangyarihan ng mga Romano during those times. Napaka-makapangyarihan ni Cesar.
So sinong mag-aakala na magtatapos din pala? Umisip ka at mag-research ka pa sa kasaysayan. Walang presidente, walang hari, walang naging reyna, walang naging imperyo na nagtagal sa mundong ito. Lahat lumilipas. So wag mong iasa ang kaligayahan at halaga mo sa kahit sino o kahit anong sesar ng buhay mo, sapagkat mawawala at mawawala ito. Maniwala ka sa halaga mo sa mata ng Diyos, sapagkat yun kailanman ay hindi magbabago. Pwedeng madumihan tayo ng kasalanan natin o kasalanan ng ibang tao sa atin. Pero katulad ng isang pera na pwede mong ibili pa rin, hindi nawawala ang ating halaga. Ito sana mga kapatid ng ating makita at ipagdasal.